Okay, pag-usapan po natin ang nangyari po. Ang dami kasing nangyari kahapon eh. At ito pag-uusapan ito natin ngayon, no? Pag-usapan natin ang nangyari po sa House of Representatives na ibinasura po ang impeachment complaint laban kay BBM. At pag-uusapan rin natin ang nangyari po sa Senate of the Philippines, ang mga senador, no? Na pinalitan di umano itong si Tito Soto. Siya yung Senate President. Pinalitan raw siya ni Ligarda. Ano ba ito? Kaplastikan? Totoo ba talaga na pinalitan siya? Ano ang meron ba silang nangyaring deal na hati sila sa term? Malalaman natin yan ngayon, mamaya ha. Pag-usapan natin yan. At higit sa lahat, dahil sa mga nangyayari ay eto ha, magtataka ka bakit si Bongbong Marcos negative pa rin ang kanyang trust rating hanggang ngayon. Anong tawag mo doon? Nagresulta na. Okay? Sa mga nangyayari yan, pag-uusapan natin yan. At may sinabi rin itong si Sandro Marcos, ang korne ng kanyang statement nung tinanong siya na umiwas siya sa tanong tungkol sa impeachment. Okay? Mamaya ipapakita ko rin yan ha. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong legal counsel nitong si VP Sara na itong si Attorney Michael Pua ay in-interview po ito ni Pinky Webb at sinagot ang mga issues patungkol kay VP Sara at alamin natin kung bakit wala na siya sa opisina ng Office of the Vice President. Okay? So yun po natin pag-uusapan kasi po may tanong natin, bakit pinalitan si Soto? Pagkatapos nagkomento itong si Itbulaga ay sa Supreme Court, di ba? Kung maalala natin, siguro nahiya na sila kay Soto. Bakit may umuugong na merong kudita, tapos ngayon raw pinalitan na siya ni walang clear na kadramahan. Parang bakit tinawag na kaagad si Ligarda na oy, President, Senate President, ganyan. Okay? So malalaman natin 'yan. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako i-like, i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito na hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga trending na mga balita na kagaya nito. Okay? Ang subscription po, walang bayad yan. Libre lang yan. Kaya subscribe nyo na. Okay? So ito, unahin natin ito. Ito. Unahin natin ito ha para makita ninyo kung ano na ang reaksyon ng taong bayan. Ayan, no? Binalita ito. Negative person. Yan ang sabi ni VOVPH. Kasi ito, si President Bongbong Marcos, ang kanyang net satisfaction rating remain at negative 3 in the fourth quarter of 2025. Imagine that one. Di ba? Nung una, negative 3 siya. Ngayon, sa fourth quarter, negative 3 pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, BBM, hindi na yan magbabago. Magne-negative na yung rating mo until 2028. Ha? Kasi, wala na. Hindi mo na mabobola ang taong bayan. Hindi mo na mabudol ang taong bayan. Kasi binudol mo na eh. Yung taong binudol mo na, tapos bubudulin mo ulit, hindi na yan papayag. So, yung negative 3, kung aasa pa kayo na tataas yan, hindi na yan tataas. Lulugmok at lulugmok yan. Pasalamat nga kayo na na-maintain ninyo ang negative 3. This is the first sitting president sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na meron tayong trust rating na negative 3. Diba?
I don't think yung kay Arroyo siguro, ewan ko, no? Kasi si Arroyo, alam naman natin na binibiktima rin yun ng mga dilawan ng mga dilaw, ng pamilyang yung panahon ng kay Pinoy, di ba? Eto, negative 3 talaga, bagsak talaga. Kung meron pang mas matindi sa bagsak, eto talaga. Hindi na ito bagsak, lagapak na talaga. Marcos approval still negative in late 2025 SWS. Ano kaya ang sasabihin ni Auntie Claire Castro dito? Auntie Claire, ano na? Nahihirapan na ba? Public approval of President Ferdinand Marcos Jr. remained negative in the final quarter of 2025 despite a slight rebound, according to the nationwide survey by social winner stations released on February 3. Ayan, at least palakpakan, na-maintain mo ang negative 3, di ba? Palakpakan. At least yung trust rating ni BBM hindi po bumaba. Na-maintain niya ang negative 3. Ay, nako. Kasi ayaw mo kasi pang umalis dyan Isinusuka ka na ng taong bayan. Ako imagine that one Kung iisipin mo, presidente ka, tapos ayaw ka na ng taong bayan, gusto ka pa rin magserbisyo? Kung ako presidente ko at nalaman kong negative na yung trust rating ko, wala ka nang gana na magserbisyo, di ba? Aalis na lang ako, no? Aalis ako. Wala nang naniniwala sa iyo. Imagine that one, from 30 million na bumoto sa kanya, ngayon negative na. Imagine that one, halatang halata na tumaas lang ang votes niya noong 2022 kasi po natulungan po sa pangalan ni VP Sara. Ngayon, nakalaban na sila ni VP Sara, tapos nakita pa ng taong bayan ang gaano kapalpak ang kanyang administrasyon, talagang magne-negative yan. Di ba? Wala talaga. Ang nakikita ng taong bayan sa administrasyong Marcos, ang dami kayong mga sikretong hindi nyo sinasabi sa taong bayan. Especially yung mga yung kalusugan ng Pangulo. Diyan kayo bumabagsak yung 5,500 flood control projects na ipinagmamayabang mo. Anong nangyari? Kinurakot. Anong nangyari? Akala namin na makulong na yung mga mastermind. Ang ending, wala. Tapos, sinangkot pa siya ni Zaldico na hindi pa niya sinagot. Gusto magpa-hair follicle test siya ng mga taong bayan, ayaw niya. Di sinong trust rating ang hindi magne-negative? Talagang babagsak yan. Lagapak talaga. Okay? Heto. Pagkatapos na pag-usapan natin ng isang pangulong bangag na nag-negative, pag-usapan rin natin itong si Senate President Soto na isang tuta ng presidente. Okay? Syempre, si BBM, nag-negative yung trust rating. Syempre, alam ng taong bayan, tuta ito ni BBM. Syempre, magre-react ang Senado. Na sasabihin ng mga members of the Senate na parang palitan na natin ang Senate President. Kasi napapansin nila sa social media, sa mainstream media, ang mga comments doon talagang galit na galit kay Soto. Meaning to say, ang tatlong highest ranking official, okay? Yung President, Vice President, at itong Senate President, itong tatlo, si VP Sara ang pinaka mataas yung rating. Talaga, no question, obviously. Pero itong dalawa, ang President at Senate President, kung nag-negative si BBM, siyempre, mag-aapekto rin. Sino ba namang may gustong Senate President na pang-itbulaga? Na
walang hiya na nagko-comment sa judicial branch, especially dito sa Supreme Court. Hindi pinagtawanan siya ng mga lawyer sa Pilipinas. Di ba? Oh. Tapos ito yung balita. Gaano katotoo? Kasi nalilito po ang taong bayan kung totoo bang pinalitan itong si Soto. Ano bang drama ng Senado ngayon? No? Itong nagdadrama, hindi naman minority ang nagdadrama. Ang nagdadrama dito, yung majority. Okay? Ang daming drama nila eh. Wala akong problema sa minority. Yung kanila Bato, nila Senate Chis Escudero, Jinggoy Estrada, walang halong drama yun. Kasi kung ano yung mga desisyon doon, talagang desisyon talaga. Okay? So ito po yung nangyari kay Soto. Muli namang umugong ang posibilidad ng coup d'etat o pagpapalit sa liderato sa Senado pero napigilan daw yan. At live mula sa Senado. Napigilan raw. May gusto nang magkudita, napalitan siya. Pero napigilan raw. Bakit ganyan? May ganyan ba? It's a numbers game, di ba? Bakit mapipigilan yan? May umiiyak ba? Baka umiyak si Soto na wag naman yung akong palitan. Ganun ba ang nangyari? Kausap natin si Mean Los Baños. Mean, pakikwento mo nga kung paano tinangkang palitan si Senate President Tito Soto. Jiggy, mismong si Senate President Tito Soto yung nagkumpirma na talagang may nagtangka. Napalitan siya o patalsikin siya sa pwesto ngayong araw na ito pero napigilan daw yan ng majority bloc. Dahil ayon kay Soto, ang mga miyembro naman talaga ng mayorya sa huli ang magdedesisyon sino ba ang gusto nilang iupong leader ng Senado. Samantala, lumutang muli ang pangalan Julius sa Senator Loren Legarda na umunay papalit kay Senate President Tito Soto para maging Ako sa totoo lang, kung magiging Senate President itong si Legarda, no? Loren Legarda, Senador Loren Legarda. Sino si Senator Loren Legarda? Yan ang tanong. Mas magaling ba ito ni Soto? Of course, mas magaling pa. Mas bright pa ba ito kay Soto? Of course, mas bright pa ito kay Soto. No questions asked, di ba? Obviously. Tuta ba si Legarda ng mga Marcos administration? Yan ang hindi ko alam. Okay? Pero, sino ba si Senator Loren Legarda? Siya lang naman ang nanay ni Congressman Leandro Leviste. Di ba? Kung siya po ang nanay ni Congressman Leandro Leviste na ang ipinaglalaban ni Congressman Leviste ay ibubulgar ang mga korap na mga government officials, especially itong mga congressman, nabanggit rin ng ang mga big fish, kasi i-expose yan eh. Alam ko na itong si Congressman Leandro Leviste ay, ito sasabihin ko what I think about him is that hindi po siya pabor sa Administrasyong Marcos. Kung kasama ba ni Leviste sa listahan na korap ba itong si BBM? Sa tingin ko, oo. Now, nanay ito ni anak ito ni Loren Legarda. Correct me if I'm wrong, kung totoo bang anak siya. Sige. Pero syempre, hindi naman siguro kukontrahin ni Leandro kung ano ang kung tuta itong si Legarda ni BBM. Di ba? So syempre, kung saan si Leandro, si Legarda, yun rin. Di ba? Blood is thicker than water.
Diba? Search natin. Baka parang magkaano tayo, parang meron tayong sure ba? No? Hindi tayo basta-basta nagbabalita dito. Leandro Leviste mother. Ayon dito sa aking bolang kristal, Leandro Leviste's mother is Senator Loren Legarda. Diba? So alam na, di ba? Bakit si Senator Loren Legarda po ang pinalit ni Soto? Sa tingin ko, ayaw na rin nila kay Soto. Kasi si Soto, halik sa puwet ni BBM. Itong si Loren Legarda, tingnan nyo gaano katapang itong si Loren Legarda nung panahon ng BICAM. Siya yung talagang galit na galit doon, si Loren Legarda. At least, si Loren Legarda hindi po plastic at nag-express po siya sa kanyang galit. Okay, pero ito, si Soto at si Ping Lacson, wala. Pag ganun-ganon lang yan kung sino ang malakas sa politiko, sa politika. Ganun-ganon lang yan. Kauna-unahan nga daw na babaeng Senate President. Pero hindi naman daw nag-aalala si Soto. Handa raw siyang gampanan anumang papel ang ibigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senate President Tito Soto. Wala, nakakatuwaan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng Katuwaan lang raw nila. Pero alam ko, nakikita ko sa kanyang mukha, sa kanyang body language sa kanyang mukha, wala, nasasaktan na siya. Sa totoo lang, nasasaktan siya. Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. So, sinabi niya dyan na okay lang naman ako eh. Kahit ordinaryong senador lang ako, okay lang ako. Kaya kong magtrabaho kahit anong role ko sa Senado. Yan ang kanyang ibig niyang sabihin. Parang ipinakita niya sa mga media at sa taong bayan na hindi ako nasasaktan. Okay lang ako. Parang ganoon ba? Pero kung tutuusin, nasasaktan. Deserve mo kasi yan. Yung ginawa mo kay Chase Escudero na pumalit ka, mas masakit pa ito. Mas masakit pa ito talaga. Di ba? Deserve mo yan. Julio, si Senator Loren Legarda na nasabi ko na nga, no, lumutang na posibleng pumalit kay Soto. Tingnan niyo nung nagbiro dito si Mig Zubiri, nagbibiro siya na Senate President si Senator Loren Legarda. Tingnan niyo ang reaksyon sa likod ni Tito Soto. Tingnan niyo ang kanyang reaksyon na parang natuwa siya sa biro di umano, parang ganoon ba, natuwa siya sa biro. Pero kung tutuusin, ang body language niya, nasaktan siya. Na-insecure. Totoo. Tingnan niyo ang reaction na-insecure siya. Ang siya namang tumayong presiding officer at Masakit yun kay Soto. upo sa rostrum nang bumalik ang sesyon mula sa break ngayong hapon. Kanina, nakuha pang magbiro ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at tinawag na Madam President, Senator Loren Legarda. Pakinggan natin yung bahaging na nangyari yan sa plenaryo. Tingnan, while Zubiri is joking, tingnan yung reaction ng mukha ni Soto. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the... Di ba? Nasa likod. Parang smile siya pero nasaktan. Ako, makabasa ako Ako basta when it comes to body language, mabasa ko yan on the... Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ang sakit-sakit. Saktan talaga siya. Julio, sabi naman nila Senate President Soto na pagkatuwaan lang daw nila ito. Bago yan, nag-post naman ng... Sasabihin mo na ngayon na pagkatuwaan kasi nasaktan ka na. Para hindi siya masyadong masaktan na pagkatuwaan. Ganun yung palusot nila talagang nasaktan siya kasi pinalitan ka kasi bobo ka. Pinalitan ka kasi
kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa Supreme Court eh. Sa totoo lang ha, walang halong plastikan. Ang members ng Senado mo, sila yung nahiya para sa'yo. Nahiya sila para sa'yo. Okay? Palitan na natin itong Senate President natin, nakakahiya. Picture sa Senator Kiko Pangilinan kung saan makikita silang siyam na miyembro ng Remember, itong picture na ito, na tuwang-tuwa sila, everything is smiling. Kita naman natin dyan, ang daming kaplastikan dyan, Ang daming kaplastikan dyan. Alam niyo sa totoo lang, yung social media, hindi mo mapagkatiwalaan. Ha? Magpo-post, marami naman tayong mga kaibigan na ganyan, di ba? Nagpo-post na happy lang sila, na couple, di ba? Ganon ganyan. Pero sa totoo niyan, lagi yung nag-aaway. Ganon yan. Kaya ako, hindi na ako naniniwala sa mga social media na mga post-post na kung akala mo natuwa sila, akala mo friendship sila, akala nila okay lang yung relasyon nila, pero ang tutuusin yan, ang daming problema niyan. Dito, yan. Pinakita nila dyan na, teamwork tayo, wala kaming kaplastikan, sabay kaming kumain, sabay kaming nagkakape, wala kaming walang kudita dito. Smile lang kaming lahat. Ganon, ganyan. Totoo? Talaga? Walang halong kaplastikan? Yeah. Ang dami na tayong nakikitang sitwasyon na ganito. majority block at magkatabi pa sa Senate President Soto at Senator Legarda. Ang caption dyan ay power sharing. Julius, Power sharing raw. Power sharing. nakausap din natin Senator JV Ejercito at natanong kung ano ba ibig sabihin ng power sharing. Ibig bang sabihin yan ay term sharing? Ang sabi ni Senator JV ay medyo napag-usapan daw nila sa kanilang pulong kanina. Ang tanong, ano kaya yung pinag-usapan? Ano kaya yon? Yung posibilidad ng term sharing towards the end of 20th Congress but nothing is final yet as to ilang years ba yung paghahatian ni Soto at ni Legarda. Sa ngayon daw ang mahalaga, all is well that ends well. At nang tinanong nga sa Senate President All is well kasi hindi pa. All is well kasi hindi pa nangyari ang dapat mangyari. Soto, pwede bang wala ng ganitong mga fears ng kudeta o pagpapalit ng liderato by next week? Sabi ni Senate President Soto, hoping siya na by next week, stable na at wala ng ganitong mga ugong pa. Di ba? Hoping siya na wala ng mga ugong-ugong na kudita kasi nasasaktan na siya eh. hoping, hindi po. Kung lalo kang magbobo dyan sa Senado, comment ka sa impeachment ni BP Sara, yan ang ikasasaktan mo. Good luck sa'yo. Kudeta. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Okay, so Mga kapatid, Julius. ito ulitin natin kasi ito yung mas klaro ito, wait muna. Ito yung mas klaro. Na in-ambush interview siya dito. Okay? Ni-reply lang natin ito. Ngayon, wag niyong pakinggan ang kanyang sinabi. Kasi lahat ng mga sinabi niya, alam na natin yan. Na halong plastic talaga yan. Tingnan niyo ang mukha niya. Yung body language niya, kung ano ang mensahe sa kanyang mukha. Tingnan niyo Kasi ako may nakikita ako tingnan niyo ang mensahe ng kanyang mukha. How are you feeling, sir? How are you feeling, sir? Okay, same. Okay, same. Pero kung okay ka, parang galit ka yung mukha mo. Okay, same. Di ba? Kung okay ka, talagang makikita yan sa mukha mo na okay ka. Pero ito, hindi ka okay. Nasaktan ka. Huwag na tayong magbulan. Same. No worries. No. But tingnan nyo yung kanyang mukha. He is worried. There is something bothering him. Tingnan nyo ang mukha niya. You are not okay. Pero nagdi-disguise ka na okay ka. Okay ka, Fairy Co? Balik ka na lang sa Itbulaga. Kasi kung hindi mo matanggap ang pressure sa sakit na pinalitan ka ni Legarda. Di ba? Kasi bobo ka eh. No. Ako ba, Senator? No, parang maiyak siya.
Oh, totoo. Yung nakikita ko. Huwag nyo na lang pakinggan ang kanyang sinabi. Tingnan nyo lang ang mukha. You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority Oh, leader. bakit para kang naiyak? Bakit para kang naiyak? Actually, sa totoo lang ha, what you are telling us right now, what you are saying, what words come out to your mouth doesn't align with the facial expression you have. Hindi po congruent ang mga sinabi mo sa ekspresyon ng mukha mo. Nasaktan ka. Kasi ayaw ka na ng majority. Di ba? Senate president or even a regular senator. I have no problem with that. No problem with that. Pero parang maiyak na siya. Ha? You have no problem? Ang tanong, ha? Pagdating nyo sa bahay nyo at matulog ka na, baka iiyak ka. Oh, sa tingin ko, maaga itong natulog kanina. Maaga itong natulog kasi nasaktan siya eh. Di ba? Yan ang nakikita ko, ha? Ay, ano tayo eh. I don't always believe on what people say. I always believe on what people do and the expression and the body language. Okay? Heto pa isang pasaway, ipapakita ko sa inyo. Heto pa. Sir, at the time naman, Ito. Bakit ko ba nasabi na kadramahan itong ginawa ni Sandro Marcos? Tingnan nyo. sir, at the time na ma-refer na sa Committee on Justice yung namang impeachment complaints versus VP Sara Duterte, would you also... I'm not going to be commenting on any impeachment complaints for anyone for the time being. Kung one of the offenses discussed in the impeachment Sir, hearings... kakasabi ko lang hindi No, but, ko pag-uusapan ang impeachment Okay, but and anything to do with the Bakit pikon ka? Bakit pikon ka? topics or anything that was spoken about on the Committee on Justice hearing. Okay, but I am how do you- recusing myself from anything and everything. So if it was mentioned in the Justice Committee hearing, I will not be commenting on it. So, ano bang ibig kong sabihin dito? Si Sandro Marcos, sa tingin ko, ambush interview ito. Tinanong siya, Sir, patungkol po sa impeachment complaint na binasura ng House of Representatives. Okay? Syempre, tatanungin siya ngayon patungkol sa impeachment ng kanyang tatay at ang impeachment patungkol rin kay VP Sara. To be safe, no? Sinabi niya, ito sa tingin ko, to be safe, which is sino siguro ang advisor nito, no? Huwag ka na lang mag-comment, no? Sa impeachment ng tatay mo at sa impeachment ng ni VP Sara. Parang wala siyang isyong magawa. Which is tama rin naman ang siguro advice nitong political advisor nito. So hindi siya nagko-comment. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ka magko-comment? Noong panahon na si VP Sara ang in-impeach nyo dyan sa House of Representatives, ang dami mong sinabi. Kasi may mga dapat managot sa confidential funds, sa mga piatos-piatos, ganyan, dapat niyang sagutin. 'Di ba? Ang dami niyang sat-sat dati, ang dami niyang kayabangan kasi ang pinag-usapan impeachment ni VP Sara. Ngayon, ang pinag-usapan ngayon, yung binasura ng impeachment complaint ng kanyang tatay. Anong sinabi niya? No comment. No comment ka ngayon kasi yung tatay mo. Pero kung si VP Sara, ang hambog mo. Ang yabang-yabang mo. Di ba? Gaano katotoo? Sinabi ni Manang Aimee mo na ikaw rin ay pulboronic rin. Sige nga, magpa-hair follicle test ka nga. Sa sobrang kayabangan mo, magdidemand rin ang taong bayan. Magpa-hair follicle test ka. Di ba? Ganun lang yun eh. So, dapat ikaw magkomentaryo ka. Kasi congressman ka eh.
Karapatan po ng taong bayan malaman ang opinion mo patungkol dyan sa impeachment complaint laban sa tatay mo. Ayaw mo ayaw mo mag-comment. Pero nung panahon ni BP Sara, no, yung bibig mo parang Armalite. Putang ina mo, Sandro. Di ba? So, wala. Mga talaga. Mga epal talaga mga politicians. Kaya, lesson learned natin yan lahat. Huwag na nating iboto yung mga gago na mga politicians, ha? Yung sarili lang ang iniisip. Pwe! Di ba? Eto, pakinggan na natin itong dating, I think, legal counsel of BP Sara pa rin, no? In-interview siya ni Pinky Webb at sinagot ang mga issues patungkol kay VP Sara at na parang nagulat lang ako nung sinabi niya na he is not part already of the Office of the Vice President. Ano ang ibig sabihin nito, no? Alamin natin yan dito sa interview na ito. Okay, play. Pleasure to have you finally. Biggie, thank you for having It's us been a long here. time, huh? Yeah, it's been a long time. Okay. And, I think we used to talk about education, and now we're talking about something else. So That's right. So, nice to be here. Attorney Poa, for those who will be seeing him, again, makikita niyo po siya a lot. Dati po siyang kasama ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Apo, diba? tama po yan. And then eventually you became the Vice President's spokesperson. For a very short time, yes. I Ganun think it lang was only, if not about, just a little over a month, I think, no? Before all the congressional investigations came in, where, to be honest, I decided that I wouldn't be able to do my job effectively, so we agreed, for me to step down at that time as spokesperson. As spokesperson. As spokesperson. Why did you say that? Well, it was, to be honest and frank, it was very difficult because you were attending all these hearings, and then you yourself were being asked certain things and questioned and investigated on certain things, and then you come out and say things in the media. The dynamics were a bit quite. It's very difficult for me to say exactly what I needed to say as a spokesperson and also respond in the House, because syempre, alam mong mas gusto kong sagutin na lang yung mga tanong ng mga congressmen right there, and then I didn't want to have to amplify what I just said right after, no? Parang I'm trying to defend myself even outside the forum. So I felt that I wouldn't be doing justice to the job. So nag-usap naman kami. This is something, kaya nga parati kong sinasabi, it was a mutual decision because pinag-usapan naman namin ng maayos yan. And she also saw that she needed probably a spokesperson who could speak that was not too close to the issues at hand. And who did that end up to be? For a long Sorry, time, hindi ko na wala eh. maalala. For a long time, hindi yata nagkaroon ng spokesperson ng OVP at that time. And then, I think recently, they had someone else come in, si Attorney Castelo, but only to that's speak on right. OVP matters. Right. But just on the office. Yeah, kasi kahit ako, yes, I spoke to Attorney Castelo also, pero ikaw talaga yung tinatawagan namin, kinukulit namin on. All right. So, what exactly is your role now? Right now, I'm not. It's good that you asked that question because I think some people are still quite confused. No, so I'm no longer part of the OVP. I'm no longer in government service. But even when I was in OVP, it was really on a consultancy basis only. I was not part of OVP per se. And right now, I'm back in private practice, and I'm just really one of her lawyers dito sa defense team. I have been for a while already. Since when? I have been her lawyer kahit nung wala pang impeachment right after I left DepEd. So, she engaged me as private wala pang counsel. impeachment nun? Wala pa. I see. Wala pa. Umalis kasi ako sa DepEd, that was July 2024. Okay. So, wala pang impeachment noon. Impeachment only came in December. The first complaint was filed December 2024. December 2, and then all the way till February, yun nga Hanggang nangyari. 2025. So, I was pag alis her mo ng private July, counsel then. the Vice President kept you as her lawyer? Private, on the private side, so just on her other affairs, but not really on government operations anymore. So, and then I was also spokesperson at that time in OVP, but again, it was just a consultancy contract. So it appears you seem to have a good relationship with the Vice President. I'd like to say that, yes. I mean, I've known to
I've been known to work with her since 2022, so I've also known the person herself. So and you know, it's been a good ride. Okay, all right. So so Attorney Poa now is one of the lawyers. How many firms are representing the Vice President in this impeachment complaint? Well, there's the big firm, which is of course Fortune Nervasa and Salazar FNS Law. No, that's headed by Attorney Siegfried Fortune, Attorney Audrey Nervasa, and Attorney Sheila Sison, who's really the senior partner in charge here. As well as we're also working with other lawyers outside Fortune Nervasa, which is of course myself. I have my own little law firm also in Makati. And we also have Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph Bodota. So that has always been the team since day one, and nothing has changed. It's So still you the mean same team. since 2025? Since 2025, Since late yes. 2024 going into 2025. Oo, Kayo but- rin talaga. Kami na talaga, but actually, and this has been said by the Vice President even in interviews, no? 2023 pa lang the defense team was already being formed. Kasi back in 2023, marami ng mga groups, through interviews, lumalabas na may mga planong mag-file ng impeachment. So at that time, she was really preparing already, and so she already sat down with me. We sat down with Attorney Fortune and others, and the team was already being formed actually late 2023, if I'm not mistaken. Are you really readying yourself more this time around than the one last year? To be honest, the same. It's the same. Last year, even if we filed the petition before the Supreme Court, as you know, we were also preparing na talaga for trial. So, if you ask me, I'll be very frank with you, there's really no difference. The thing is, at least with this year, we already started last year. We never stopped. Even when the favorable decision, at least favorable for the Vice President came out, and the motion for reconsideration was filed by the House and it was pending, we never stopped preparing. We still met regularly. We still collaborated Why? with each other. Why? What is new? What is something to prepare for upon waiting for the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration? Kasi July yung kanilang decision, and then January 2026 yung kanilang second decision, well, their decision on the motion, or MR. Because to be frank, whatever happened, we knew there would be a second round of impeachment complaints. You know, the Vice President always told us that hindi pa tapos ang laban, kahit manalo tayo sa Supreme Court ngayon, next year meron na naman yan. And true enough, diba? So that's why when the impeachment complaints were filed last Monday, if you remember, we came out with a statement saying exactly that it did not come as a surprise. To the Vice President. We knew it was going to happen regardless. And of course, I can't say we're not happy with the Supreme Court resolution on the motion for reconsideration. At least our theory was proven correct, but that doesn't mean it all ends there. Yeah, because ang sabi niyo po, the House violated the one-year bar rule. Yes. I'm trying to simplify it. Yes. Di ba? Yun lang naman talaga yun eh. Sabi ng House, hindi totoo yan. We did not violate the one-year bar rule. But the Supreme Court already ruled. Yes, You did. exactly. They did. The second one, of course, is the question on what will happen if matuloy po ito. So, let's just quickly talk about the impeachment complaint that was filed against the Vice President. There's really an issue here. I had Kiko Aquino D yesterday of Tindig Pilipinas. I asked him. They filed Feb 2. Feb 2, thank you, Feb 2, when everyone, all of us knew, at least from the July 2025 decision, that the reckoning date was Feb 6. Kumbaga, the earliest impeachment complaint that can be filed against the Vice President is going to be Feb 6, this coming Feb 6. It is Friday. Feb 4 now, Yeah, dapat sa Friday. Pero nauna po sila eh. Ano ho ang inyong naging tugon doon sa pag-file? I mean, were you honestly just thinking that, here we go again, this is going to be violative of the Constitution? Well, to be honest, we did expect they would file Feb 2, although we already heard... did? We did not expect that they would file Feb 2 already, but we already, heard some things the night before. As you know, it's a small circle, so we've heard some things the night before that there might be groups filing the day after, which was a Monday. But I think I've listened to the explanation given, if I'm not mistaken, by Attorney Colmenares at least, immediately after the filing, that they felt that the deadline or the judicial deadline given, which was
nothing before Feb 6 was sort of changed or revised because of the resolution to the motion for reconsideration. Dahil doon, and that was always our theory naman, is napag-usapan yung definition ng session days. And kung dati, kasi just for everyone to understand, Yes, please. diba? Attorney, go ahead. Ang session day is yung legislative day, at least yun yung interpretation, na from call to order to adjournment, it doesn't mean one calendar day. It could last 2 days, 3 days. Actually, dun sa mga budget hearings, nangyayari yan, diba? But our theory before, when we filed the SC petition, was that a session day is equivalent to one calendar day wherein a session was in fact held. No? Because sa tingin namin, sa pananaw namin, when the framers of the Constitution actually wrote that provision, they weren't thinking of yung legislative day na pwedeng call to order ka and adjourn ka pero 3-4 na araw na yung lumipas. Because obviously, if impeachment ang pinag-uusapan, expediency is key, di ba? Kailangan, kung sa tingin mo may katiwalian at mataas yung opisyal, impeachable officer, dapat may timeline na ma-actionan yung impeachment complaint. That's why under the Constitution, they have 10 days from receipt of the complaint to table it or include it in the order of business, 10 session days, right? And then 3 session days after that to refer it to the appropriate so committee. that was our theory. And because that was upheld during the resolution to the MR, they felt that if I may be wrong, but this was what I heard from Attorney Colmenares, that then if you take it that way, then If it you would have take to mean expired this session days January equals 14. calendar days, Oo, yes. na-trigger na by January 14, I think, no, yung 1-year bar kasi hindi na aksyonan by January 14 yung 10 session days. So dapat by January 16 pwede na. That's their point. Of course, that's their position. Kami, to be honest, pinag-usapan din namin, di ba? Siyempre. Imposible naman sabihin ko sa inyo, ma'am, na we did not discuss that in the team. But as I've said in previous interviews, we would like to reserve commenting first and giving our position on the matter. I saw one interview of yours, but it just makes sense, basically, that if you already questioned way back the session days with how the House defined it and how the legal team of the Vice President defines it under the Constitution, which actually wasn't really clear, why would you not even, I think it's almost automatic that you would question this because, let me read this, in the July 2025 decision, the 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on Feb 4, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than Feb 6, 2025. 2026 rather. That's, I'm sure, pretty much the wording during the July 25 Yes, that's true. decision. That's correct. Doon po kasi sa MR, doon sa decision nila on the motion for reconsideration, I'll be honest, I'll be frank also, it's trying to look for it. Inulit ba yung July to, no earlier than Feb 6? I didn't see it. Wala. And I also didn't see any reckoning, anything that refers to a reckoning date, whether it's February 6 or January 15. Wala Exactly. po. Kayo din ho ba? Kasi Wala. ang haba talaga nung decision. Hinanap ko rin yun, if there were changes. Siyempre, nung we were discussing this amongst the team, tinignan din na. Okay, so pinag-usapan dito yung patungkol sa umulit ang mga kalaban ni VP Sara na mag-file ng impeachment. Okay? Pero sa video na ito, clarify lang natin kung ano na ang magiging role nitong si Attorney Michael Pua. So malinaw dito sa sinabi niya na he is still the legal counsel of VP Sara in private. Okay? Hindi na po sa gobyerno. Okay? Malinaw po 'yun. Okay? So meron pa rin silang magandang relasyon ni VP Sara, pero lawyer pa rin siya ni VP Sara in a private matter. Okay? So, yun po guys. Mag-comment, mag-react po kayo dito sa mga issues na ating itinalakay at pasahin ko yan sa comment section. Ano ang masasabi nyo patungkol po sa nangyari kay Tito Soto? Ano ang nangyari kay Sandro Marcos nung kanyang komento sa impeachment complaint kay sa kanyang tatay?
Ano masasabi nyo? Negative pa rin ang trust rating ni BBM. Okay? So, ilagay nyo sa comment section ang inyong opinion at babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito guys para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe kayo sa mga bago pa lang dito sa akin channel para lagi kayong updated sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe ha. Subscribe na po. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.